Mga kababayan, alas 4 po ng madaling araw, lumusob po ang parang mga ala Gestapo ng Nazi Germany na mga hukbo ni Adolf Hitler. Nang ako'y nanonood po sa YouTube at sa Facebook Live kanina, tumutulo po ang luha ko, Pilipinas nating mahal. Hindi ko alam kung may gobyerno pang bansang ito. Hindi ko alam kung ano ang puso mayroon ang mga namumuno ng Philippine National Police. General Marbil, you have to be called out. You are the chief of the Philippine National Police. Ipinapahamak po ninyo ang mga kapulisan, ang mga kawawang mga utusan ng mga pulis na nanggaling po ang mga pamilya nila sa hanay ng mga manggagawa at magsasaka dahil sa maruming laro ng politika ninyo. Kayo po ang may unang pananagutan sa iligal na pagpasok na ito sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, sa Prayer Mountain sa Tamayong, sa Glory Mountain na winasak nyo ang gate, pinadapat, tinakot nyo mga tao doon, sa Samal Island, sa Kitbug Mountain area. 5-6 na properties po yata ito. Mahigit 2 batalyon ng SAP ang pinadala ninyo. General Marbil and President Marcos Jr. and Secretary Benhur Abalos ng DILG. Sa inyong mga kamay po nanggagaling ang ganitong uri ng kapangahasan at karahasan. Ang bitbit ninyo ay warrant of arrest, hindi search warrant. Ang elemento ng warrant of arrest dapat may direct knowledge ang magsiserve ng warrant na nandun sa lugar na yon ang target para isilbi ang warrant of arrest. Kung wala man, kailangan nakiusap ng maayos, hindi pinwersa. Bakit nagpadala kayo ng 2 batalyon ng mga pang-combat na SAF? Ano ito, mamasapano? Ano ito, mga armadong grupo ng CPP, NPA, NDF, ng BIFF, ng Mauti ISIS, ng Ansar al-Khalifa, ng Dawla Islamiyah, Abu Sayyaf? Ganon po ba ang Kingdom of Jesus Christ? General Marbel, mag-isip-isip po kayo. Your name must be called out. You have to stand and face trial for the people for using the Philippine National Police as an organization like a Gestapo. General Marbil, wala pong martial law sa bansang ito. Pangulong Marcos Jr. at Benhur Abalos, Secretary ng DILG, you do not own the government, neither do you own the entire absolute power in government. Why do you impose powers similar to Gestapo, Nazi Germany during World War II? Ang bansang ito ay huling pumunta ko sa aking paglalahad sa Pilipinas nating mahal. Ang alam ko, ang gobyerno na namumuno sa Pilipinas ay mga Pilipino, hindi Gestapo. Hindi po mga Hapones na mananakop at sumira at nagwasak ng bayang ito. Do we still have the government that respects the law? Marcos Jr., saan ka man lupalop ng daigdig kung nandito ka sa Pilipinas? Parang wala ka naman palagi dito. Hindi po ang mga ground commanders ang kusang pumunta o CIDG o SAP lamang na pinamumunuan ni General Pispis. Ito po ay kautusan na inaprobahan ng Chief of the Philippine National Police. Ito po ay kautusan na kinonsente ng DILG Secretary. Ito po ay kautusan na illegal na kinonsente mismo ni Marcos Jr. No ifs, no buts. You can only search the compound, any property, if there is a clear order na may search warrant kayo na nakasaad sa utos ng korte. Ang Philippine National Police po ay walang karapatang magtakda kung anong isi-search o hindi unless they are given authority and order by the court. General Marbel, bumalik po kayo sa Law 101. Nakakahiya, nakakasakit ng loob that you were appointed as Chief of the Philippine National Police and you do not know how the law should be implemented. Hindi po ang warrant of arrest nagpapahintulot na kayo'y maghalughog ng mga lugar, magwasak ng mga pribadong property, ari-arian, just because you're looking for Pastor Kibuloy, among others. Hindi po pinapahintulutan sa warrant of arrest ang pag-search. This is actually an illegal search. And the arrests that you effected were all illegal arrests. Sa sobrang pagkasipsip po ninyo kay Lisa Araneta,
kay Bongbong Marcos, nakalimutan ninyo na ang batas ay nangingibabaw kanino man, even to the President. Nakalimutan ninyo, General Marbil, Secretary Abalos, na ang batas ay mas makapangyarihan kay kanino man na nasa pamahalaan. At hindi lisensya, dahil pulis kayo, ay pwede nyong harasin, durugin ang mga tao, kagaya ng ginawa nyo sa Kingdom of Jesus Christ. Ang tanong, wag sanang ma-offend ang ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung nagkataon ba, General Marbil, Bongbong Marcos Jr., na ang organisasyon ni Pastor Kibuloy ay kapareho ng Iglesia ni Cristo. Ganon din po ba ang gagawin ninyo? Na pangbabastos at pangbababoy sa mga taong walang kinalaman sa terorismo, pero kung tratuhin nyo ay sobra pa sa terorismo. Can you do that if the organization like this is like Iglesia ni Cristo or the Roman Catholic Church? Bakit kayo ganon? Dapat po i-call out natin itong si General Marbil, si Secretary Benhur Abalos ng DILG, and even si Bongbong Marcos Jr., sapagkat dyan po nanggagaling ang tinatawag na respondeat superior. What is that? Yan po ang tinatawag na command, responsibility. Integrated Bar of the Philippines, bakit tahimik kayo? To make a legal opinion that this is a very clear bastardization of the law. Iskandalusong paglabag sa batas. Walang search warrant. Pinasok ang mga pribadong compound ng isang matino at maayos na religious organization. Bakit tahimik ang mga korte? Why is the Supreme Court silent in the undeclared authoritarian rule in the country today? Bakit po masakit sa dibdib naming mga ordinaryong mamamayan? I am not a member of Kingdom of Jesus Christ, but to see na ang gobyerno mismo ay parang Gestapo, gobyerno na pinamumunuan ng isang kagaya ni Adolf Hitler at nagkukunwaring mabait at may respeto daw sa batas. Kung ganitong uri ng gobyerno, anong klaseng buhay mayroon ang sambayanang Pilipino? Sasamahan po tayo, maya-maya lang, mga kababayan ni Professor Malotikia. Masakit sa dibdib. Nilulungkot po ang aming puso at nagdadalamhati kami. Bakit po ako ganito? Nanggaling po ako sa pagre-rebelde sa isang gobyerno at sistemang mali at mapang-api. At nilulupig ang ordinaryong mamamayan. Napakasakit para sa akin na ang gobyernong tinulungan ko, tinulungan namin, tinalikuran ng pagre-rebelde, ay siya ring gobyernong gagawa ng mga hakbang na lumulupig sa kanyang mamamayan. May mga sniper na nakadeploy all over the place. May nakita kong iwinawasiwas ng Special Action Force ang kanyang baril sa itaas ng fire truck. Ayan, mga kababayan, kayo po ang umusga. Marcos Jr., kayo po, pag dumanak ang dugo sa Kingdom of Jesus Christ at dumanak ang dugo ng mga inosenteng sibilyan, mga mamamayan, nakasapi at kaanib ng Kingdom of Jesus Christ, the blood will be on the hands of Marcos Jr. and the Philippine National Police Chief, General Marbil, and even Secretary Abalos. They should be called out. We're calling on volunteer lawyers. Testingan po natin ito. Subukan natin itong dalhin sa korte. Dalhin sa Korte Suprema. Ano ba ang rules of engagement? Ano ba ang rules of procedure sa warrant of arrest? Bakit para mga Gestapo at mga Kimpitay, special police ng mga Hapones na lumusob sa World War II ang hitsura ng Philippine National Police na pinagde-deploy sa Davao? Lumilipad ang drones, lumilipad ang mga helicopter, may nakadeploy na mga sniper. Ito rin ba ang kaya niyong gawin? General Marbil, President Marcos Jr. and Benhur Abalos, kaya niyo bang gawin ito sa mga totoong terorista?
sa CPP, NPA, NDF.